Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa interaksyonal na gamit ng wika sa lipunan. Ang kahulugan ng interaksyon ay tumutukoy sa paggamit ng wika para makipag-ugnayan at para mapanatili ninyo ang magandang relasyon ninyo sa ibang tao. Layunin nito ay hindi lamang para magbahagi ng impormasyon. Layunin din nito ang pakikipagkaibigan, pakikipaghalubilo at pakikipagsalamuha sa ibang tao. Para naman sa karagdagang kahulugan ng interaksyonal. Ang interaksyonal ay isang gamit ng wika sa lipunan na tumutukoy sa paggamit ng wika upang makipag-ugnayan o makipag-interaksyonal sa ibang tao. Sa madaling salita, ito ang gamit ng wika sa pagpapanatili o pagpapatatag ng relasyon ng bawat isa. Ito rin ay ginagamit upang makipagkamustahan, makipagpalitan ng kuro-kuro, makipagbiruan o magpakita ng pakikiisa sa bawat isa. Karagdagan, ang interaksyonal na gamit ng wika ay mahalaga sa ating lipunan. Ngunit, kailangan nating maging responsable sa paggamit ito upang maiwasan ang mga negatibong epekto at palakasin ang mga positibong epekto nito. Ngayon, dadako na tayo sa kahalagahan ng interaksyonal. Una ay pagbuo ng relasyon. Dahil sa pagbuo ng relasyon, ay nagkakaroon tayo ng koneksyon sa bawat isa, na kung saan naunawaan natin ang isa't isa. Sa madaling salita, ang pagbuo ng relasyon ay mahalaga bilang isang interaksyonal na gamit ng wika, dahil ito ay nagbibigay sa atin ng daan na makipag-ugnayan sa iba at makaroon ng pagkakaisa. Ang kahalagahan ng interaksyonal. Ang kahalagahan ng interaksyonal sa pagbubuo ng relasyon ay nakasentro sa ideya ng pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa iba ay ang pundasyon para magkaroon ng tiwala, pag-ugnawa at koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang pagtataguyod ng pakikipag-ugnayan ay ang proseso ng pagpapatibay at pagpapalakas ng relasyon sa ibang tao. Ano nga ba ang pagbati? Ang pagbati ay isang halimbawa ng interaksyonal na gamit ng wika dahil ginagamit natin ito upang makipag-ugnayan o makipagkapwa-tao. Sa tuwing bumabati tayo ng magandang umaga o hello, hindi lamang tayo basta-basta nagsasalita, kundi tayo ay nagsisimula ng komunikasyon o pakikipagsalamuha sa ibang tao. Halimbawa, nakita mo ang iyong guro sa hallway at binati mo siya ng magandang umaga, binati ka rin niya pabalik at dahil doon, nagkaroon na kayo ng interaksyon o komunikasyon kasi nagpalitan kayo ng tugon o mensahe. Ikalawa, pagbibiro. Ito ay paraan ng paggamit ng wika na may layuning magpatawa at magpasaya. Ito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita na may kahulugan at mga sitwasyon na hindi inaasahan. Halimbawa, ang ganda mo naman, ang blooming mo, palibre muna. Uy, biro lang. Ano nga ba ang pag-anyaya? Ang pag-anyaya, ito ay tumutukoy sa proseso ng pagtawag o pagbati sa isang tao o grupo na dumalo, makilahok o sumali sa isang partikular na okasyon, aktibidad at kaganapan. Halimbawa na lamang dito, pag-anyaya sa birthday party. Ika-4, pangangamusta. Ang pangangamusta ay isang halimbawa ng interaksyonal na gamit ng wika. Dahil ito ay paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa upang ipakita ang malasakit at pagpapanatili ng magandang ugnayan. Halimbawa ng pangangamusta. Kamusta ka na, kaibigan? Ayos ka lang ba? Ang tagal na nating di nakita. Kamusta na ang pamilya mo? Ginagamit ito para ipakita ang pagmamalasakit, pakikipagpalagayan ng loob at pagpapanatili ng magandang samahan. Isa sa halimbawa ng interaksyonal ay ang pagpapaalam. Ano nga ba ang pagpapaalam? Ang pagpapaalam ay ginagamit kapag aalis o tatapusin ang pakikipag-usap na may paggalang at pagsasara ng interaksyon. Halimbawa, paalam na, ingat ka. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-6 na halimbawa, pasasalamat.
Ang pasasalamat ay isang anyo ng pagkikipagkapwa-tao na nagpapakita ng paggalang at pagkilala sa kabutihang ginawa ng iba. Halimbawa, maraming salamat po sa inyong tulong. So ngayon naman, dadako tayo sa ikapitong halimbawa ng interaksyonal. Ang ikapitong halimbawa ng interaksyonal ay ang pag-uusap. Ang pag-uusap ay tumutukoy sa palitan ng salita, ideya, damdamin sa pagitan ng dalawa o higit pang tao upang magkaintindihan, magpahayag ng damdamin at magbahagi ng impormasyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa panghuli ng halimbawa ng interaksyonal. Ang pagtatanong. Paggamit ng tanong bilang paraan ng pakikipag-ugnayan upang magsimula o magpatuloy ang usapan, magpakita ng malasakit o makipagkapwa-tao. Halimbawa na lamang ay nakita mo ang iyong kaibigan at nilapitan mo siya at tinanong mo kung saan ba siya pupunta at sumagot naman siya ng pupunta siya sa kantin at tinanong sa iyo kung gusto mo bang sumama. At doon ay nagsimula ang iyong interaksyonal sa isa't isa. Ngayon, pupunta na tayo sa mga posibleng epekto ng interaksyonal. Mga positibong epekto. Una ay ang pagpapalakas ng relasyon. Halimbawa, ng pakikipag-usap at pakikipagpalitan ng ideya at impormasyon ay mahalaga na ugnayan sa pagitan ng tao. Nakatutulong ito sa pagbuo ng tiwala, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sapagkat dahil dito ay napapalakas natin ang ating relasyon sa bawat isa. Ano nga ba rin ang pagbabahagi ng impormasyon? Ang pagbabahagi ng impormasyon, ito ay ang proseso ng pagbibigay o pagpapalitan ng datos, kaalaman o detalye ng isang tao o grupo. Ito ay naglalayong magbigay kaalaman, magpaliwanag o magkoordinasyon sa mga gawain at plano. Halimbawa na lamang dito ang pag-update patungkol sa proyekto sa iyong mga kasamahan sa trabaho. Ano nga ba ang mga negatibong epekto ng interaksyonal? Ang pagkakalat ng maling impormasyon. Sa interaksyonal na komunikasyon ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagbibigay ng balita, detalye o pahayag na hindi totoo o walang sapat na ebidensya. Maaari itong mangyari ng hindi sinasadya dahil mali rin ang pinaniniwalaan ng nagsabi o sadya para manira o magdulot ng gulo. Halimbawa ng maling impormasyon. Nakita ng inyong kaklase na wala daw ang inyong guro sa kanyang faculty room. Kaya ipinagkalat at sinabi niya ito sa buong klase na wala inyong guro at lumiban sa kanyang klase. At ito ay isang halimbawa ng maling impormasyon dahil hindi naman ito sigurado at wala naman itong ebidensya. At gulo at away lamang ang naging bunga nito. Pagkalat ng maling impormasyon. Ang pagkalat ng maling impormasyon ay isang negatibong epekto ng interaksyonal na gamit ng wika, na kung saan ipinapasa ang hindi totoong balita o chismis na nagdudulot ng takot, kalituhan at pagkasira ng reputasyon ng isang tao. Halimbawa, nag-post ka sa Facebook na may libreng ayuda sa isang lugar. Maraming tao ang nagpunta, nagkagulo at nag-away-away. Ngunit, wala naman talagang distribusyon na mangyayari. Ang pag-post ng maling impormasyon ay maraming epekto, kagaya na lamang ng halimbawa na ibinigay ko kanina. Sa pang-aabuso at pananakit, maaaring ito ay magkaroon ng malubhang pinsala sa isang tao. Maaaring ito ay magdulot ng depresyon, pagkawala ng tiwala sa sarili, pagkabalisa, at pagkakaroon ng takot. Mahalaga ba ang pakikipag-interaksyonal? Opo, mahalaga ang pakikipag-interaksyonal dahil sa pamamagitan nito na ipapahayag natin ang ating saloobin, ideya, damdamin at opinyon. Ito ang susi upang magkaroon tayo ng interaksyon sa ibang tao. Mahalaga ang pakikipag-interaksyon dahil ito ay pundasyon ng pakikipagkapwa-tao. Hindi sapat na marunong tayong magsalita, dapat marunong din tayong makinig, umunawa at makiisa sa iba. Mahalaga ang pakikipag-interaksyon sa lahat ng aspeto ng buhay, sa paaralan, sa tahanan, at sa lipunan. Ang nagagawa ng interaksyon sa pakikipagkapwa-tao. Ang interaksyon ay maraming nagagawa sa pakikipagkapwa-tao, tulad na lamang ng pinapatibay nito ang mabuting samahan,
Kasi ang tuloy-tuloy na magalang na interaksyon ay nagpapatibay ng ugnayan ng pamilya, kaibigan, o sa komunidad. Ano nagagawa ng interaksyonal sa pakikipagkapwa? Ito ay nagpapakita tayo ng pakikialam o pakikibahagi. Gaya na lamang sa pamagitan ng pakikinig at pagsagot upang maipadama natin sa kanila ay sila ay mahalaga at pinapakinggan. Ako naman tayo sa panghuli ang konklusyon ng interaksyonal. Ang interaksyonal na gamit ng wika sa lipunan ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng wika at pakikipag-ugnayan ng mga tao. Ginagamit ang wika sa paraang interaksyonal upang magtaguyod ng mabuting relasyon, magpahayag ng pakikipagkapwa, pakikipagkaibigan, at pagbuo ng samahan, at mapanatili ng koneksyon sa lipunan. Gaya ng sa pakikipag-usap, pagbati, biro, at iba pang naibanggit kanina. Kahit naman sa simpleng kwentuhan na nagpapalalim ng relasyon sa kapwa at nagpapatibay ng samahan sa lipunan, na ipapahayag natin ang ating pakikilahok sa lipunan bilang mga makataong nilalang.